Welcome po kay Brother Krishna. Oh, yan. Brother Krishna. Kasi pang babae yung pangalan eh. So, si Brother Krishna ay isa pong Turkish, right? Okay. Yan. So, kindly tell your seatmate. Yan, mga seatmate niyo po. The glory of God will be seen in you. The glory of God will be seen in you. Okay, so paniwalaan po natin na ang kaluwalhatian ng Diyos ay makikita sa iyo. Kasi po, hindi tinitignan ng Lord kung sino ka ngayon. Kung ano ka ngayon. Dahil po, kung anong naging buhay mo, o kung anong naging, kung ano ka ngayon, kundi anong mga pagbabago, what changes na magagawa niya sa iyo kung kung kayo po ay susunod. Ito magiging obedient lang po at patuloy na i-apply yung prinsipyo ng kanyang salita. As we read the Bible, patuloy po ita-transform ng Lord ang ating buhay. At kung patuloy po natin tatanggapin si Jesus Christ, ang kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo para kung tayo ay tubusin sa ating mga kasalanan at patuloy kong baguhin ang ating buhay, ay makita po natin na tayo po ay kanyang magagamit at babagin. So, sa umaga po ito, ay makita po natin paano magagawa ng Panginoon yun, na yung kanyang glory will be seen in you. So, pakibasa po, Galatians 2:20. My voice has been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me. So I live in this earthly body by trusting in the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Okay, so makita po natin, paano magagawa ng Panginoon na baguhin tayo or makita yung glory niya sa atin. Wala pong ibang ginamit ng Panginoon, gagamitin ng Panginoon dito sa lupa, kasi nasa langit na siya, kundi tayong mga may personal na relationship sa Kanya para po abutin yung mga hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Kaya nga po nandito kayo dahil meron po ginamit ng Panginoon para kayo po ay maabot. So sa John 14:9, sabi po dito, pakibasa niyo po ulit. If you have seen me, you have seen the Father. It's a profound statement from Jesus. Okay. So dito po ay makita natin, dito ay story niya kay Philip. Tinanong niya si Philip na nakita mo na ako, hindi mo pa ba nakita ang Ama? Hindi mo pa ba kilala ang Ama? So it means that Jesus perfectly reflects the character and nature and works of God, making the Father visible through the Son. Kaya ganun din po yan sa atin. Kung totoo nating nakilala at ipinapamuhay si Jesus. Hindi kayo mananatiling lasenggo, hindi kayo mananatiling nagbibingo, hindi kayo mananatiling naninigarilyo, umiinom ng alak. Ngayon, kung matagal na niyong nakilala na sa sinasabi niyo, o hindi na kayo magiging sinungaling. O kung ayaw nyo ng sinungaling, hindi nagsasabi na ng ito. Okay? So, this indicates that Jesus and the Father are one in purpose and essence. So, wala pong pagbabago o nag-iisa lamang po ang tatay at ang anak. So, ganun din po tayo, kung tinanggap natin si Jesus Christ, dapat po mag-reflect sa atin ang karakter po ng Ama. So, this indicates that Jesus and the Father are one in purpose and essence. So, kasama po dito yung divine representation. Jesus is the exact representation of God's nature and glory. The Father's works, yung pangalawa, yung the Father's works, the words and works Jesus performed were done by the Father dwelling in Him. At kasama po doon yung pagkukorek. Okay, kung pinokorek kayo ng Lord at ng inyong discipler, kung may kinikilala kayong discipler, Jesus asked Philip if he does not know Him after being with Him for so long. Maaaring ito po yung sinasabi ko, matagal tayo nakakilala sa Lord.
pero hindi pa rin natin nakikita o hindi pa natin ginagawa yung mga pagbabagong kailangan sa ating buhay, emphasizing that seeing Him is indeed seeing the Father. Tsaka yung faith and belief, believing in Jesus, ay patuloy po is equivalent to believing in the Father, and His works serves as evidence of this unity. Kaya hindi man natin wala kayong ginagawa. Hindi man natin hindi kayo aabot sa iba na hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Lalo na kung alam yung mapapahamak sila. Heaven and hell lang po ang pupuntahan ng tao. Meron kaya mga Kristiyanong nag-confess sa Kristiyano na mapupunta rin sa impyerno. The moment na wala pong changes sa pamumuhay nyo at nagpapatuloy kayo sa kasalanan at bigla kayong tinawag ng Lord, kayo na po makakasagot niya kung alam niyo yung katotohanan. So it is God's intention that if the people wants to see God, we must be the one expressing the image of God. So kasama po doon, napatuloy po na Jesus clearly says to Philip, He is exactly the representation of God the Father. In the same way, we continue to allow the work of the Holy Spirit. So, yung Holy Spirit po, nag-work. Narinig niyo po ba siya? Salamat po sa tatlong nakakarinig. Yung iba, paano na? Yes, nagbabasa kayo ng Bible. Naiintindihan niyo ba yung binabasa niyo? Basta binasa niyo lang. Paano lang kayo nagbasa ng libro? Every time po na nagbabasa kayo ng Bible, sabihin niyo sa Panginoon, i-reveal mo po sa akin, Lord, ano yung gusto mo sabihin dito sa akin. Personal po, yung mga perspective natin. So, as we continue to allow the work of the Holy Spirit in our lives, He will change us from glory to glory until Christ will be seen in us. So, kasama po doon, napatuloy, yung pong, yung open heaven for legacy transfer. Tignan po natin yung God's prophetic timeline ngayon sa ating bansa. Actually, sabi ko nga po last week, magpapatuloy tayo sa Kingdom Series. Kaya lang ito po yung binigay sa akin ng Panginoon nung time na may makikinig ako. At yung time po na sinabi nga na even itong 40th year. Yan. Tignan po natin. February 26 is the year where we will celebrate. We celebrated the 40th year of EDSA revolution in our country. So in God's prophetic timeline, every 40 years, something happens. So meron po mga pangyayari, every 40th year is one generation. Kaya nga hindi po pagsumpa ang Panginoon, sasabihin niya, hanggang sa ika-3 at ika-4 na generation, i-curse ko kayo, aanihin. Okay, nang hanggang ika-4 na generation yung sumpa. Okay? So, makita po natin, 1866, God raised up Filipino who sow seeds of patriotism that cause sense of nationhood. So, yung pong kasama dito na hindi po si Magellan ang nakadiskubre ng Pilipinas. Kasi po, existing na ang Pilipinas bago pa nabuhay si Magellan. So, makita po natin na yun pong noong 1906 naman ay yung pag-grab po ng US ng power from Spain. Dahil tayo po ay, nung time din po ng noong 1866 po, God raised up Filipino like Antonio Luna, Jose Rizal, and Andres Bonifacio. Ito po yung generation na nag-generate or nag-produce ng national heroes. During this time, there are no major revolt or resistance. They laid down the foundation for nationalism. So, wag niyo pong babaliwalain si Jose Rizal, si Andres Bonifacio, at si Antonio Luna. At noong 1906, ito po, dahil tayo ay sinakop ng mga Espanyol,
Noong 1906 naman, US grabbed the power from Spain. So, Filipino revolutionary can overcome. Sa dami po ng mga Pilipino dito sa ating bansa, ay patuloy pong kayang i-overcome yung po mga Spaniards during the revolt in Intramuros, Manila. So, however, it will be a great blow for the pride of Spain if they would be defeated by the locals. So, yun po yung, dahil ayaw magpatalo, yan. So, kayo mga estudyante, mga at least fresh pa sa inyo yan. So, noong 1906, it was this time that America or the United States introduced to the Filipinos education, helped us to see how it is to have our own government. So, natutuwa po ba kayo sa gobyerno natin ngayon? Okay. So, dito po makita natin, noong 1946, ay the year God gave the Philippines independence. So, originally, it is on July 4, 1946, but later, it is celebrated every June 12. For the first time, the Philippines have a government owned and managed by Filipino leaders. Pero makita po natin, meron po mga inflicted self-curse. Even sa buhay natin, mamamatay ka ng mahirap. Hindi ka na magbabago. Pag sinabi niyo po yun, ako po pag may mga naririnig akong negatibong sinasabi, sinasaway ko na sa pangalan ni Jesus. At hindi ko tinatanggap yung negatibong sinasabi. Dapat makatuto po tayong ganon. Hindi ka na makakabayad ng utang mo. Baguhin mo ang deklarasyon, makakabayad ako kasi nag-iipon ako ng pambayad sa iyo. Mananatili ka ng mahirap. Hindi ako maghihirap. Papalain ako ng Panginoon. Hindi ka na makakatapos sa pag-aaral. Dito po, si Manuel L. Quezon, na presidente noon, na nagsabi, I would rather have a country run like hell by Filipinos than a country run like heaven by the Americans, kasi 300 years po ng colonialism, because however a bad Filipino government might be, we can always change it. Kasama naman doon, we can always change it. So dito po, makita natin, hindi po si Manuel L. Quezon yung nag-curse lang po sa atin, pero we choose na hindi po baguhin we curse and damn ourselves for not changing elite democracy. At ano po yung elite democracy? Pakibasa niyo po. Elite democracy is a model of representative government where political power is concentrated in the hands of a small, privileged group of educated or wealthy individuals. While citizens elect officials, the elite hold primary control over decision-making, arguing the specialized, informed leadership is better suited to govern than the general public. Okay. So yung pong mga hindi na bago, kaya walang pagbabago. Hindi po dahil dun sa sumpa, kundi ipinagpatuloy yung mga maling pamamaraan ng pagpapatakbo ng gobyerno, even sa opisina nyo, even sa school nyo, even sa business nyo. Lalo na po, yung pagbabayad sa mga business permit. Hindi nyo ba alam na kasama doon na kaya kayo pagpapalain ng Panginoon? Sa pagsunod po, kahit baluktot yung ating gobyerno, pero yung pagsunod nyo po, huwag na kayo maglagay. Iwasan nyo na po maglagay. At iwasan nyo ng malate sa pagbabayad ng inyong mga kailangang bayaran. Check lagi. Yan, lalo na po. Kasama po doon sa succession, turuan nyo na maaga yung mga anak nyo. Lalo na po kung nasa college na sila. Hindi ba nga nasa high school pa lang, pwede na pakibayaran mo nga ito anak. Hindi sa kanya magagaling yung pambayad, sa inyo din. Pero pwede nyo lang utusan para maaga pa lang matuto na. Okay? So, noong 1986 naman po is the time of EDSA People Power Revolution. So, revolt against dictatorship and restoration of democracy. So,
So, yan na po yung time na nakatalsik si President Marcos Sr. At nung naman po 2026, yan, the fourth generation of season of God's anger ceases. Pang-apat na generation na po tayo ngayon. Di ba nag-celebrate ng 40th year? At alam niyo ba po, pag 40th year, even yung mga bangko nagbibigay po ng sa mga may utang, 40th year anniversary namin ngayon. Pag babayaran mo na yung utang mo bago magbibigay po ng debt, bawas na yung interest. Sinasabi ba sa inyo yun? Alamin niyo po. Para kayo ay makatipid. Okay? At kung may pambayad na, yun po yung isang bagay na natutunan ko sa aking base career at mentor. Sabi niya, pagka may pambayad ka na sa utang mo, bayaran mo na lahat. So yun no, na kasama po na kailangan natin i-exercise. So ngayon naman po ay pupunta tayo dun sa Open Heaven for Legacy Transfer. At kasama po dito, sabi nga po, sa 2 Kings 1 to 18, nakita po natin dito yung story ni Elijah at ni Elisha na kung saan alam na ni Elisha na kukunin yung kanyang master, which is Elijah. At sabi nga po ni Elijah, stay here, the Lord has sent me to Bethel. Okay? Alam ni Elijah, pero sinabihan niya, mahiho ka na lang dito. Pero makita po dito, sabi, as surely as the Lord lives, as you live, I will not leave you. So, sumama po siya kay Elijah sa Bethel. Then, Elijah said to him, pagkarating nila ng Bethel, stay here, Elisha, the Lord has sent me to Jericho. May iba na namang lugar na pinapuntahan ng Lord bago siya kunin. Ganun din yung reply ni Elisha. Then, Elijah said to him, pagdating naman ng Jericho, ay sa Jordan naman. At ganun din po yung reply ni Elijah. At makita po natin, hindi lang si Elijah, yung propeta nun, meron pang 50 prophets, company of prophets. Actually, alam ng mga propeta, nung time na yun, nakukunin na si Elijah. Pero sabi nga, nasa distansya lang sila. Nasa malayo lang sila. Taga-obserba lang. Ino-obserbahan lang nila. At sabi nga po nung makita nila, sabi nga, Elijah took his cloak, pagdaan nila sa river, at nakita po nila kung paano po, nung in-extract niya ng cloak, yung water, ay nag-divide po yun, kaya dumaan sila sa tuyong daan. At makita po natin, when they had crossed, Elijah said to Elisha, tell me what can I do for you before I am taken from you. After po ng tatlong lugar na kanilang pinuntahan, so alam na ni Elijah na siya po ay kukunin na ng Panginoon, at ito po ang hiningi ni Elisha, let me inherit a double portion of your spirit. So binigay ni Elijah na pag nakita mo ako na kinuha ng Panginoon, it will be done unto you. Pero kung hindi, it will not. So, nung naglalakad na po sila at nag-uusap, nakita po nila na yung chariot of fire and horses of fire appeared and separated the two of them. And Elijah went up to heaven in a whirlwind. Elijah saw this and cried out, my father, the chariots and horsemen of Israel. And Elisha saw it no more. Then he took hold of his garment and tore it in two. So dito po makita natin, ginamit rin ni Elisha yung cloak ni Elijah para hatiin din po yung tubig. At sabi nga po dito, the story of Elijah and Elisha is a story of two connected generations. Kaya nga po yung mga leader ngayon, mga elder, sinasabihan ko na, mag-disciple na kayo ng next in line. Tumatanda na tayo. Hindi na natin kakayanin yung mga ipapagawa pa ng Panginoon kung walang gagawa sa mga kailangan gumawa ngayon. Kaya po, ini-encourage namin yung mga able at yung mga willing mag-volunteer at patuloy kong magpagamit sa Panginoon.
Especially sa pag-abot sa inyong mga kaklase. Nakatapos na kayo ng 1-to-1. Ano nang ginagawa niyo? Wala lang, in-stack lang. Mag-pray kayo kahit isa. Ngayong 2026 na may maabot kayo at mag-disciple nyo. Discipler din kayo. Hindi yung basta tumanggap lang kayo ng turo, kundi gagamitin kayo ng Panginoon para makaabot sa iba. Yun ay kung willing kayo. So, accurately fulfilling our part prepares the way for God to continue His work of redemption, of humanity, and transformation. Transformation po sa of nations through us. Nakita po natin, sample na sa Pasig, Mayor Vico Soto. Anong mga pagbabago na po yung ginawa niya doon sa lugar ng Pasig? Kaya ayaw nang umalis ang ate ko sa Pasig. Kahit may lupa siya sa Las Piñas. Kasi maganda eh. Ultimo yung mga ayuda. House to house. Dinadala sa kanila. Hindi mo na kailangan pumila sa munisipyo. Kaya po, kung may willing lang and able, napatuloy na yung righteousness. Halimbawa, si Mayor Einstein Tesco, Kaparanaque. Kahit barangay muna, barangay captain. Barangay mayor. Barangay captain. Di ba? I mean, kung nakikita niyo po yung problema sa inyong lugar, pag-pray niyo sa Panginoon, Lord, ako yung gawin mong solusyon. Basta guide mo lang ako all day. Pero ganong klase, kung alam niyo na may calling kayo, lalo na sa national government, simulan niyo muna sa barangay, mga homeowners, mga gawin niyo po. May pagkatawag po sa inyo, Panginoon. Sabi sa Revelation 11:15, the seventh angel sounded his trumpet, and there were loud voices in heaven which said, the kingdom of the world has become the kingdom of our Lord and of His Messiah, and He will reign forever and ever. Si Dorothy at si Jambo po ay nagtatrabaho sa Dream Plane o sa tsaka sa COD. Yan po ay may mga casino. Nakita ko po si Jambo. Hindi. Sa engineering section eh. So ang ganda sila sa engineering. Okay. Ibig sabihin, dumaan lang. Si Dorothy may alok naman po na mailipat sa isang posisyon na kung saan casino rin yung kaya lang sabi nga po niya, bagamat yung advantage po doon, Saturday, Sunday, wala siyang pasok, makakapag-church ka. Pero yun kung alam mo na yung temptation na papasukan mo, hindi ka na magtutuloy. Halimbawa, may birthday party, may inuman. Attend ka. Pag alam mo mag-iinuman, umalis ka na. Lalo na kung hindi mo mapigilin sa sarili mo. Bakit? Iniingatan mo yung templo ng Lord. Naingatan mo ang templo ng Banal na Espiritu na yung physical natin katawan. Huwag niyo sasabihin, bata pa kayo. Aanilin niyo lahat ng inyong itinatanim. So, makita po natin, in securing open heaven, we need to know, ano po ba yung open heaven? Pangalawa, what are the two sides of open heaven? So, yung profile, portrayal, and how Jesus secured open heaven. So, ano po yung open heaven profile? Pakibasa niyo nga po. An open heaven is the result of God's favor in the life of a believer in this person's life. It is not something he searched for. It is because of his intimate walk with God. It is the seal of God's approval because of his explicit obedience. At sino po yung nagsabi niyan? Si Dr. Jonathan David po na sa Malaysia. Okay? Yan po yung spiritual father ni Pastor Wilbert at nag-ordain po sa kanya bilang son. At sa kabila po ng kanyang karamdaman, physical na karamdaman, yung Parkinson's disease, ay
Nagpapatuloy po namin siya nakikita pag umattend po kami ng seminar sa Malaysia. At ngayon pong taon ay ginawang August. Kung paano ko kailan. Pero ginawa pong August. Then, ano pa po yung Open Heaven? Ano po yung profile? Nabasa niyo nga po? Open heaven is a reward for obeying and loving God. Okay. Kung paano kay Dr. Jonathan David, ay yun pong explicit obedience. Kay Dr. Tunde Bakari naman po, siya po ay isang lawyer, pastor, ay sinabi po niya yung reward. Yan. Sino po gusto dito lagi may reward? Yan. Di ba yung mga bata? Yung mga may reward kayo sa inyong mga magulang pag napasaya nyo sila sa pamamagitan ng inyong pagsunod. So, well, talaga nakaganoon na. Mukhang malaki yung reward mo. Okay. So, hindi po ba na talagang makikita po natin, nasiyahan po sila. Then, ang tatlo po, pakibasa niyo po. An open heaven is a state or condition in the life of a believer or minister where heavenly provision are given so that he will be empowered by the Holy Spirit. Hear the voice of God, be assisted by the ministry of angels, and receive God's sustaining grace to finish his assignment on earth. Kilalang-kilala niyo po, nagsabi niyan. Yan. Ay, mahaba eh, kasi Pilipino. Yan. So, isa po, yun po kasi yung applicable sa atin ng mga Pilipino. Kaya ito po yung ganyan definition ng open heaven. At siya po yung SCB director, hindi na po siya nagpapastor ng PCPL. Ang senior pastor na po nila si Pastor Chris Dinay. So, siya na po yung SCB director, kaya kung sa saan lugar na po siya pumupunta ngayon. At makita po natin, state or condition ng life ng believer or minister. Hindi lang po sa mga pastor, kundi even yung mga believer na nagpapatuloy doon sa kanilang explicit obedience sa Panginoon, yun pong where heavenly provision are given. Binibigay na lang po ng Lord. Recipient ka na lang ng heavenly provision so that He will be empowered by the Holy Spirit. Ang Holy Spirit po gumagawa sa atin sa panahon ngayon. Kilala po ba natin siya? Naririnig po ba natin ang boses niya? That even yung mga simpleng udyok lang, alam natin na ang Holy Spirit yun. Hindi yung udyok lang ng sarili mo. Hindi lang yung sarili mo yung nasusunod. Kundi makita po natin yung ministry ng mga angels, nararanasan niyo po. Yung magpiprevent sa inyo para umalis nang wala sa oras. Yung ipoprovide yung sasakyan nyo agad pag kayo po ay umalis. At natatapos nyo agad yung inyong mga trabaho. So, and receive God's sustaining grace upang matapos po natin yung assignment na ibinigay niya dito sa lupa. Kasi po sa langit na tayo gagawin, hindi po lang siya, sambahin siya. Kaya yung trabaho po natin dito sa lupa. Sino ang pinapaabot sa inyo ng Panginoon? Ilan na ang naabot nyo at naipakilala si Jesus? At dinisire nyo o tinutulungan yung mag-disciple o mag-disciple nyo para patuloy siyang lumago sa pagkakilala sa Panginoon. So, yan po yung profile. Pangalawa naman, ano po yung two sides of open heaven? So, unang-una, yun pong glorious side at makikita po natin ito sa buhay ni Jesus na nung siya po ay binaptize, he went up out of the water. At that moment, heaven was open and he saw the Spirit of God descending like a dove. Simbolo lang po yung dove. Hindi po dove ang Holy Spirit. Okay? And alighting on him. And a voice from heaven said, "This is my Son, whom I love, with him I am well pleased." Tanong, may ginawa na ba si Jesus ng time na yun? May ministry na ba siyang ginawa? Wala pa. Pero yung pagiging obedient niya sa pagpapabautismo kay John, kahit tinatanggihan ni John, sabi, "Whom I love." Alam niyo bang mahal na mahal kayo ng Panginoon? Amen.
kahit hindi nyo siya minsan sinusunod. Pero hindi po nawawala yung pagmamahal. Kaya lang, kung mananatili ka sa maling ginagawa mo, may time din po na baka iwan ka ng Lord. Lalo na kung paulit-ulit na yung kanyang pagkokorek sa'yo sa pamamagitan ng mga taong nagmamahal sa'yo. Pero ayaw mo pa rin magbago, pwede kayo magpapaya. Kaya nga mayroon pa yung nakikita mga naging Kristiyano, nakakilala dati, na hindi nagpasakop sa kapangyarihan ng banal na Espiritu na nawala na ngayon. Pangalawa, yun pong mysterious side. So dito po makikita natin, Mark 1:12-13, at once the Spirit sent him out into the wilderness after he was baptized, and he was in the wilderness for 40 days, being tempted by Satan. He was with the wild animals, and angels attended him. So wag kayong wag niyong iisipin na kahit na kayo ay gumagawa ng matuwid, hindi na kayo magkakaproblema. May mga demonyo rin pong naka-assign. Diba? Talagang after niya mabautismuhan, hindi po ba? May mga demonyong naka-assign. Kasi po ang demonyo, hindi na, sinabi ko nga, hindi na niyan aabutin yung mga kanya na, yung mga hindi nakakakilala sa Panginoon. Ang aabutin ho niya, yung mga totoong nakakilala sa Lord at nananatili ang magandang relationship, intimacy sa Panginoon. So, dito po sa Acts 7:52-54, makita po natin na sinabi ni Pablo, they even killed those who predicted the coming of the righteous one. And now you have betrayed and murdered him. You have received the law and that was given through angels, but have not obeyed it. So, hindi po sapat na nakikinig ka lang, pero hindi mo a-apply sa buhay mo yung mga napakinggan mo. When the members of the Sanhedrin heard this, they were furious and gnashed their teeth at him. At dito po sa 55-58, istorya pa rin po ni Stephen. But Stephen, full of the Holy Spirit, looked up to heaven and saw the glory of God, and Jesus standing at the right hand of God. Look, he said, I see heaven open and the Son of Man standing at the right hand of God. And until now, nasa kanang kamay ng Diyos Ama si Jesus. And this, they covered their ears and yelling at the top of their voices, they all rushed at him, dragged him out of the city, and began to stone him. So, meanwhile, the witnesses laid their coats at the feet of the young man named Saul. Na later on ay si Pablo po yan, si Saul. So, makita po natin dito sa verse 59-60, while they were stoning him, hindi po ba masakit, mabato? Tayo na, maliit lang na bato, gato sa atin eh. Makaaray ka eh, labas. Eh dito, bitulan mo na kung ganyan kalaki nila yung mabatong binabato sa kanya. So, while they were stoning him, Stephen prayed, Lord Jesus, receive my spirit. Kasi iiwan lang po natin yung katawan natin, na nabubulok, inuungod. Kaya kailangan pong malakas lagi yung espiritu natin. Ako nga nung in-ultrasound tinignan ng doktor yung aking legs na napakaganda dahil pinupegla. Ayan, ano yan. Ikaw okay lang ho. Kasi hindi niya nakita pa noon na yung makinis ko. At then yung may time na nangingiti yan, lalo na pag mataas ang glucose ko. Pero pinapasalamatan ko ang Panginoon. Kasi nung makita ko yung pala kapatid ko, bunso. Mas maitim pa po sa paa ko, pero type 2 diabetes ang meron siya. So, yun na po yung nasa isip ko lagi. Ilang beses na akong niligtas ng Lord from death. At nagkasama po si Dorothy sa ginagamit niya na nanggigising sa akin at nagbibigay ng chocolate. Pero ngayon po, matagal nang hindi. Dahil medyo na umu-okay na po yung aking glucose.
Dahil kasama sa ikino-confess ko, I am the healed of the Lord. Kahit yung physical na body mo, hindi pa okay, pero yun na po yung confession ko. So, Lord Jesus received my spirit, then He fell on His knees and cried out. Binabato ka na, nanalangin ka pa. Okay? Lord, do not hold this sin against them. When He had said this, He fell asleep. Alam mo yan, ang ganda nun, yung pananaw mo sa kamatayan, sa death, para ka lang natulog. Dahil pag-gising mo, nasa harap ka lang ng Lord. Okay? Amen po ba? Kaya okay lang na may St. Peter kayo para may paglagay ng katawan nyo. Pero makita po natin na yung pong pananaw natin sa kamatayan, iba takot mamatay. Matakot kang mamatay if hindi mo pa lang fulfill yung purpose and calling ng Lord sa iyo. At simulan mo nang gawin ngayon. Hindi sinasabi para madali ka nang mamatay. Pero at least, mas matagal yung paglilingkod ko sa Lord. Isa pa pong bagay na ikinatuwa ko, sabi ko, Lord, 40th year ko na rin para sa iyo ngayon. Kasi nakakilala po ako sa Lord, November 30, 1986. At yun din po yung time na nakilala ko, namin ko yung napangasawa ko, November 30, 1986. At kaya natuwa ako, Lord, 40th. At ngayon po ay mag-60 na rin ako. Wow! Diba? Talagang ano. Pero hindi ko kayo wala naman akong handa. Yan. Okay. Hindi ako mahilig kasi sa mga okasyon eh. Pasensya na kayo. So, dito po makita natin. Ha? Ha? Pwede hindi maganda? Hindi ako naghahanda talaga. Pwede yun, ganun na lang. Hindi kami maganda. Hindi na lang kumain. namin kayo. Dali pupuntahan kami. Sa tayo pupuntahan? Wala na lang alis. Wala na alisan. 60th birthday, 35th birthday ni Dorothy. Double celebration. 34th birthday naman ni Dilly. Di ba? Lahat kami November. Di ba? So, yun yung mga ganun na. Kailangan sa 16th birthday. Okay. So, dito po, pangatlo, how Jesus secures open heaven. Yun po pattern. Okay? His commitment to grow spiritually under a mature spiritual teacher. Dito po sa Luke 2, 46 to 47, after 3 days, 12 years old pa lang mo ito, gaano natin tinitrain yung mga anak natin? Elise, ilang taong ka na? Erin pa lang. Erin, how old are you? 8. Hey. So, nadadaig ni Erin si Jesus at 8 talagang disciple na siya ng kanyang daddy at mommy. Pero dito po makita natin, after 3 days, they found him. Kasi hindi nagpaalam sa tatay na nanay niya na magpapaiwan siya. Sitting among the teachers, hindi lang nakaupo, listening to them and asking them questions. Everyone who heard him was amazed at his understanding and his answers. Hindi pa ho siya nababaptize yan kasi 30 years old siya nagpabaptize sa water kay John. Pero bata pa lang siya, hindi kasi Diyos naman siya. Nagkatawang tao. Nagkatawang tao. Diyos siya, hindi na wala yung pagka-Diyos siya, pero nagkatawang tao. Kaya subject din po siya sa mga patakaran ng tao at kung paano nakikinig siya. Sabi na, alam naman na niyo lahat yun. Hindi, nakikinig po siya. Nakikinig, nakaupo, nakikinig, at nagtatanong. Kasi minsan may mga naririnig tayo na hindi natin naiintindihan, ayaw naman natin magtanong. Kundi kay AI. Kay Google. Okay. Puro kay Google. Ano ibig sabihin ng AI? Artificial na. Pagamat mas matalino siya. Pero artificial pa din. Magtanong ka doon sa mga naka-experience, yung personal na naranasan yung katotohanan at nagpapatuloy. Sa Acts 2:52 po, ang sabi po dito, and Jesus grew in wisdom and stature and in favor with God and man. Wag po nating i-secure agad yung favor ng man. Favor muna po ng Panginoon. Every time na lalakad ka, every time na may kakausapin ka, lagi nyo pa ipanalangin, Lord, speak
through me to this person. At nung ka po naman lang ng spirit ko kung ano sasabihin, makakapag-share ka ng hindi mo alam ng Word of God. Kasi pinamumuhay mo yung prinsipyo ng salita ng Diyos sa buhay mo. Pangalawa, how Jesus secures open heaven, yung pattern po na pinakita sa atin, His commitment to pursue and submit under spiritual authority. Sa Matthew 3:13, sabi po dito, Jesus came from Galilee to the Jordan to be baptized by John. At dito po makita natin na kasama po dyan na sabi nga kahit hindi ho siya nagmadali. Bata pa lang siya, mangunguna pala siya, 12 years old pa lang. Pero inantay niya po yung takdang edad at panahon na kung saan ay itinakda ng Panginoon para matapos niya yung ministry niya. Within 3 years, matapos niya. So, dito po makita natin, sa Acts 20:24, sabi nga po dito, hayaan natin yung grace ng Panginoon sa buhay natin. Lahat po tayo may grace ng Lord. Kung paano lang po natin ginagamit, yun ang tanong. Sabi po sa Acts 20, however, I consider my life worth nothing to me. My only aim is to finish the race and complete the task the Lord Jesus has given me. The task of testifying to the good news of God's grace. Sa atin po natin ito na nakakilala sa Panginoon. Meron po tayong kasama po sa ating takbuhin na makumpleto. Minsan nga iniisip ko, yung mga mahal namin sa buhay na hindi pa nakakakilala sa iyo. O yung ayaw sumunod sa iyo, ano na ba ginagawa namin? Kahapon po, kausap ko yung ate ko eh. O ano, tapos ka na ba sa ginagawa mo? Sa preaching mo? O sige, hindi na ako pwede pagdanda. Kaya minsan doon, sabi ko nga, kaya na, kahit na ang daming pasensya yung hinihingi ko kay Zoe, yung pang matagal na. At umahaba sabi ko, Zoe, kasama ako doon sa mag-develop ng patience mo. Para pagpunta mo sa marketplace, handa na. Kasama po yun. At dito po sa Acts 20:22, now I commit you to God and to the word of His grace, which can build you up and give you an inheritance among all those who are sanctified. Sino lang po magkakaroon ng mana? Yung na-sanctified. Hindi po yung nakakilala, pero nanatiling ganun pa rin yung buhay. Pananaw sa Panginoon, pananaw sa mga bagay-bagay. At isang bagay nga po na nakakatuwa, na patuloy na, yun nagpapatuloy tayo sa Panginoon, kahit na anong mangyari. So kasama nga po dito na kung paano na nagpurso siya at nag-submit under spiritual authority, lalo na sa authority ng Father na 30 years old siya. So minsan, apat tayo magkaroon agad ng ministry, pero hindi naman tayo willing magpag-disciple. Hindi naman tayo willing makinig sa mga nagtuturo sa atin. O nakikinig lang tayo, hindi naman natin i-apply. Kaya minsan, matagal po yung pag-usad, yung pag-angat. At dito po, makita natin his commitment to restrain himself from untimely ministry exposure. So makita po natin dito, sabi nga si John na kanyang pinsan, the next day, John saw Jesus coming towards him and said, look, the Lamb of God who takes away the sins of the world. This is the one I meant when I said, a man who comes after me has surpassed me because he was before me. So alam na po niya na talagang kahit minsan niya si Jesus, pero matagal na, existing na si Jesus noon pa. At dito po, sa John 1:31-32, I myself did not know him, but the reason I came baptizing with water was that he might be revealed to Israel. Then John gave this testimony, I saw the Spirit come down from heaven as a dove and remained on him. Tanong, tayo po ba ay nabaptize na ng walang na Spirit at remaining pa rin po ba sa atin hanggang ngayon? Hindi, kay Jesus lang yun eh. Hindi po kasama po tayo.
Kaya nga minsan nagtatanong ako, sino pa sa inyo dito yung hindi pa nag-i-speak in tongues? Itaas nga po kamay. Lahat kayo nag-i-speak na in tongues? Ha? Wala ba mga sinungaling dito? So lahat kayo nag-i-speak na in tongues. Kung hindi kayo makasagot, hihira. Kung may tinatanong. Ngayon, kung sabihin nyo hindi ko pa alam kung ano yung speaking in tongues, tuturuan kayo ni Pastor Erwin. Hindi, syempre po, pag lalaki din magtuturo. Pag babae. Kasama po yun sa ina-apply natin. Ika si Kuya Jumbo, ika si Brother Eyo. Diyan po kayo magtatanong ng mga kalalakihan. Mga kabataan naman po, mga nanay, ayan po si Ate Jay, si Ate Nina, diyan po kayo mga magtatanong. Sa mga kabataan, sa akin yung kayo magtanong, mamakpakan ko kayo, makaiglit. Kasama po niya. Actually, nagpe-pray po ako ng pangawak sa mga bata. Yan, kasama po yan. Baka meron kayong grace para sa mga bata. Hindi yung mga baby si Ate Jet. Magic lang yung meron. Teacher. Alaga ng mga baby. So, dito po sa John 1:33 to 34, pakibasa niyo po. And I myself did not know him, but the one who sent me to baptize with water told me, the man on whom you see the Spirit come down and remain is the one who will baptize with the Holy Spirit. I have seen and I testify that this is God's chosen one. Okay, so makita po natin na talagang yung righteousness at patuloy pong yung pagsunod niya sa requirement po ay patuloy niya ginagawa. Okay? So, dito po, his commitment, pang-apat, his commitment to fulfill the requirement of all righteousness. Tanong, sa panahon ba natin ngayon, madaling mag-commit sa righteousness? Hindi po. Hindi po. So, minsan may nakakapag-compromise. Tama po ba? Yan. So, may time po, meron lang ako narinig na kwento dahil hindi nakasakay dahil may medical condition, sinabihan po nung nakakatanda sa kanya, lagyan ko na lang ng doktor para bigyan ka ng clearance. Sumagot po yung sinabihan niya, hindi naman po pwede yung gano'n. Hindi po Kristiyano yung sabi niya. Tignan niyo po ano yung purpose ng Panginoon. Bakit hindi ka natuloy na matanggap sa ina-applyan mong trabaho? Bakit hindi natuloy yung negosyo pinaplano mo? Baka hindi pa timing? Baka kulang pa sa tao? Piniprepare mo ba yung sarili mo para doon sa mga pinag-pray mo? Okay? Hindi mo tayo papanatiling mahirap ng Lord. Ang tanong, doon po ba sa maliit na halaga na ipinagkatiwala sa inyo, na multiply nyo, nagamit nyo ng maayos, at patuloy nyo ini-apply yung prinsipyo sa kanyang salita. Sabi ko nga po kay Dorothy, nagbibigay ka pa mami sa service charge. Siyempre, titignan mo muna kung walang charge doon sa receiving mo. Sabi ko, anak, every time na nagbibigay ako sa service charge, tanim ko na yan para sa inyo. Kasi sila rin po, at tip. Hindi, pero nagbibigay ng tip, pero sa akin, yung tanim ko para doon sa mga tip, dahil hinahati-hati naman sa kanila yun. Tanim ko na ako yan. Kasama yan. Hindi na pwede yung tipan Kaya nga. Hindi, sa kanila lang sa drink. So, Nagkala ko nga sila ng aircon eh. okay. So, dito po sa Matthew, sabi nga po, Jesus replied, let it be so now. Yan po. To fulfill all righteousness, then John consented. Ayaw ni John eh. Dahil kilala niya kung sino si Jesus. Alam niya. Sabi nga po, submission to a God-given authority position us into right standing with God.
So makita po, sino po yung tinitignan nyo at tinatanggap yung spiritual authority? Siyempre, sa isang tahanan po, sino po ang spiritual authority sa tahanan? Yung mga nanay, kailangan magpasabit muna sa mga tatay, sa father. Husband and wife. Kaya sa panahon natin, binabaliktad na ngayon, lalo na pag yung babae yung kumikita. Pero kasama po doon, mga tatay, huwag niyong i-set aside yung pagkatawag sa inyo ng Panginoon bilang authority. At mga nanay, huwag niyo naman po kunin yung responsibilidad na dapat sa tatay. Kayo rin po ang nag-i-inflict sa inyong sarili kung gano'n ang ginagawa niyo. Unang-una, hindi na kayo sumunod sa batas ng Panginoon na ipinagkaloob. Yes, kung mas matalino kayo o mas may alam kayo, i-share nyo. Nang hindi naman na, dapat ganito gawin mo, dapat ganito, ganito. Totoo po ba? Ganun ang ginagawa. Iisa lang po kayo kung paano si Jesus at ang Ama ay iisa. Iisa lang din kayo bilang mag-asawa. Kaya po, walang isang desisyon lang, pero personal. Pero pagdating po sa pamilya, magkasundo po kayo. Kaya nga napaka-importante na legally married kayo para maayos ang pagsasama nyo sa harapan ng Panginoon at hindi na po ma-inflict ng curse ang inyong mga anak. Pwede namang itama ang mali. Nasa sa desisyon nyo lang yan. Meron po akong pamangkin na nasa abroad. Magpapakasal daw sila sa Bicol. Sa 2028 pa. Ay ko tayo Bicol. Ganon. Hindi mo alam kung ano. May Bicolano mo ba dito sa atin? Wala, no? Pero marami akong kilala mga Bicolano. Hindi mo alam kung ano yung ano nila pagdating sa kasalan. At napakalayo mo ng Bicol. 12 oras. Ang biyahe. Nakabiyahe na ako doon. Sabi niya, ay no, may sasama akong kano. Ay, ano man mangyayari, yung gastos nila. Sila gagastos. $1,500 each. Sabi ko, 2028 pa yung usapan, te. Hindi natin alam yung inflation. O, di ba, naranasan na natin ngayon? Okay, so, mahirap po yung nagpaplano ng advance na hindi po naman tinitignan yung magiging mga pangyayari. Hindi ko Kristiyano yung pamangkin ko. Pero doon, may plano na siya. Okay? Eh, ang ate ko naman sabi niya bakit hindi na lang kayo dyan magpakasal sa West? Oh. Hindi ko kailangan ng agarbong kasalan. Civil wedding, acceptable na po yan. At tama po. Ba, magpapakasal ba kayo? Hindi ko. Evidence. Evidence ba? Sabi, hindi pa, maglikod muna kayo sa mga magulang nyo. Kasama yung evidence. Kita nyo itong anak ko, hindi pa nag-aasawa. Wala pa kasi boyfriend. Sa 21 pa. Ha? Sa 21 na. Ay, Kung kayo maniwala dyan, concert na nagpupuntahan niya ng mga K-pop. Okay. So, dati 17 na. okay. So, sabi nga po yun, pero kasama po doon na hindi ko sinasabing hindi na siya mag-aasawa. Kasi yung mga belot, salamat po kung bibigyan mo siya ng boyfriend. Boyfriend mo nga, ano naman asawa ka. Pwede na sa niya. Asawa niya, pinalala pa niya yun, okay? Pero kasama na ako sa sinabi ko, pag nag-asawa ka, alis ka dito sa bahay na kata sa pangalan. Bakit? Gusto ko ba? Sabi mo lang? Sa mga Jensen. Ay, okay na ako. Okay na ako, talimit ako mag-asawa. Yan. Pero kasama ko kasi doon, alam ko yung design ng Lord eh. Yung mga magulang na ayaw bitawan yung mga anak nila. Ha? Na talagang pagka nag-asawa na, kahit si Dilin po, sinabihan ko nun. Kaya kahit si Dorothy, dalawa lang naman yung anak ko. Sinabihan ko na rin, siya yung pangalan. Sa pag nag-asawa ka, alis ka dito. Kasi pangalan mo pa rin yung bahay. Pero dahil yun ang design ng Lord, hindi yung design ko. Yes, alam ko na hindi naman nag-aalala yung mga sa akin. Lalo na pag hindi ako nagte-text pag nasa labas ako. Nakakasya yung style ko. So, Hindi ka nagte-text. O, pag ikaw nag-asawa, ikaw aalis ha? ano? Pag ikaw nag-asawa.
honest. Kaya niya raw yun eh. Unahan na lang tayo kung sino mag-asa. Ganun pala. Baka muna kapatid. Masarap magdala ngayon. Okay? So when the heaven above us is open, we will not struggle in hearing His voice. And when we speak what we hear, people will hear God speaking through us. Ito yung panalangin ko para sa inyo. So isang bagay po na nakita natin na alamin po natin kung tayo ay namumuhay sa open heaven. Isang linggo ko po isi-share. Paano natin malalaman na tayo ay nabubuhay sa open heaven? At sabi ko nga po, ngayon po ay natapos tayo din sa yun pong prophetic timeline ng Panginoon sa Philippines. Kaya alamin niyo po, huwag po kayong manatili na patuloy na hindi alamin. Ano yung mga privilege? Ako nagtatanong lang muna sa bangko, magkano pa mo ba utang ko? Tapos pagka ano po, bago mag-abril, kung mababayaran nyo na po, kasi biro nyo, ang utang ko sa bahay, aabot pa hanggang 2034. No? Makikita ko, ang interest sa bahay, principal, nasa 4,000 lang ang sinisingit. 9,000 ang interest. Oh. Kaya nung sinabi ko sa akin na taasan mo na sa interest. Tayo asan mo yung bayad sa principal. Hindi ko alam na gano'n ka. Kung ito yung sa uwa. Yung mga gano'ng klase ko, yung nagtatanong ka para may nalalaman ka. At hindi po nasasayang, dami po nasayang na pera dun sa mga ginamit ng aking bayan. Kaya hindi pa rin kami. So, dito po, sabi niya po yung paano po na-prevent ni Elijah, kung paano po pinray ni Elijah na i-prevent si Elisha in pursuing him, and paano po nag-refuse si Elisha to give up in pursuing his mentor, disciple, and grace carrier. At natapos po tayo, what is open heaven profile? What are the two sides of open heaven, glorious and mysterious? And how Jesus secure an open heaven. Yung pong pattern. So kung nalaman po natin yung pattern, simulan na po natin ngayon para next week, alam nyo kung kayo po ay nabuhay sa open heaven. At ito po yung panalangin ko para sa inyong lahat. Dinideclare sa Isaiah 50:4-5. The sovereign Lord has given me a Well-instructed tongue, to know the word that sustains the weary. He wakens me morning by morning, wakens my ear to listen like one being instructed. The sovereign Lord has opened my ears. I have not been rebellious. I have not turned away. Kasi po yung pinaka-intended na kailangan panalangin. Huwag kayong maging rebellious sa Lord, sa inyong mga magulang, sa inyong superior. Pwede namang masabi na maayos kung may problema man. Learn po. Expose mo kasi ako sa mga sinasabi ng mga produkto, writer, kasi malilito ako sa harapan ng ito. Kaya nalalaman ko yung mga hinainila. Pero hindi naman nila sinasabi doon sa mismong taong concern. Kung may problema ka, mismong taong concern, yung pagsabihan mo. Hindi kung kani-kanino mo na-chismis, pero yung mismong problema mong tao, hindi mo pa kinakausap. Hindi mo masosolve ang problema pag gano'n. Kaya nga po yung well-instructed tongue. Ang tanong, marunong ba kayong sumunod sa mga instruction? Due date ngayon, kailangan magbayad na para walang interest. Lumampas ka, tapos biglang, hindi ko maalam kasi na gano'n. Fault mo yun, na hindi mo inalam, tayo ko yung interest. Kaya huwag ka mangungutang kung wala kang pambayad. So, to know the word that sustains the weary. Kita mo na hirap na hirap eh. Kaya ka ganyan kasi ganito ka. Kasi hindi mo ito ginawa.
Nanlalambot na nga, nanghihina na nga. Tapos papanatan mo pa rin gano'n. Okay? He wakens my ear to listen like one being instructed. Salamat po kay Ate Bajet na matyagang naglalagay ng ating poet. JFDC poet, hindi. Yan. Taon-taon ay nababasa po natin. Salamat po sa Reynaldo, Testor family na patuloy po at salamat din sa mga susunod pang mga kamanggagawa sa upasan. Kaya nga po natin, meron na rin po kaming panalangin ngayon na yung lupa natin sa Vista Verde. Binigyan na rin mo kasi ako ng instruction ng Lord ang balito na po sa Verde. Although marami pong trabaho, kinakailangan. Patampak ng lupa. Ano pa ba kailangan ni? Sa Santa Lucia. Dahil, nga pala. Si Maripi, nilakad tayo sa Santa Lucia. Biglang ganun. Kasi kami dalawa yung naglalakad sa Santa Lucia. Yan. May Ortigas pa ang pasilyo. Kami yung tandem. Yan. Pagkalumalakad. Ayaw nila akong palakarin mag-isa. Ewan ko ba kung bakit. Wow. Wow. Wow daw. So kasama mo yun. Yung pala yung unahin. Nakabalik ka na kaya lalagyan natin sa schedule mo yan. Ayan. Kahit birthday mo. Yan. Sabi mo natin may birthday mo. Birthday mo kasi next naman si Ate Maripi po yung Lunes. Ayan. So, pero ito yung pinaka-importante na huwag kayong maging rebellious, huwag kayong tatalikod sa Panginoon. Amen po ba? Yes. So, pwede po kayong mag-usap-usap pa kung gusto nyo per group after natin matapos. At salamat din po na tayo po ay may panahon ngayon para mag-communion. At ihanda nyo na rin po yung mga pagkakaloob nyo sa Panginoon. Hinihiling ko po yung mga Masok ka? Dadaan. Sorry. So, kung kayo po ay may namumuhay pa sa kasalanan, ay huwag mo na kayong tatanggap para hindi rin po kayo tumanggap ng katol ng Panginoon. Sa mga nagsisi naman po at nangakong hindi na babalik, magpapasakot na sa gusto ng Panginoon, sabi po sa 1 Corinthians 11:28, siyasatin ninyo ang inyong sarili, saka kumain ng tinapay at minom sa kupa. So kayo po yung magsisiyasat. Kayo ang magsisearch sa inyong sarili. Lord, may nagawa ba akong mali? Meron ba akong hindi nasunod sa iyo? Sabi po sa 29-30, sapagkat ang sino mang kumakain at iniinom na hindi kinikilala ang katawan ay kumakain at iniinom ng hatol sa kanyang sarili. Dahil dito, marami sa inyo ang mahihina at mga may sakit at ang ilan ay namatay na. So tayo po ay manalangin muna bago nito tanggapin mo kayo doon. Heavenly Father, salamat po na you know each one of us at wala po kami secret na maitatago sa iyo. Thank you, Lord, for convicting us for all our mistakes, sins, Panginoon na nagawa. At hindi lang po namin i-confess sa iyo ito, kundi patuloy din po, Panginoon, na i-confess namin na nais namin mabago mo kami at patuloy po, Panginoon, na yung transformation na nais mo po para sa iyong mga anak. Yes, Lord, hindi mo kami tinawag na righteous na, pero sa amin pong patuloy na pagkilala sa iyo, ay makita mo po na sumusunod kami at patuloy po nagpapasakop sa iyong kalooban at ini-apply po ang iyong salita. Salamat po sa iyong kabutihan at pagpapatawad, Panginoon, sa amin. Salamat, Lord, sa iyong kahabagan, sa iyong mga anak. Yes, may kahinaan po kami, pero hindi namin kailangang manatili sa aming kahinaan, sa aming mga negatibong kaisipan, kundi kung patuloy po namin i-apply ang iyong salita, makikita po namin yung progress sa aming paglago. Spiritually, na patuloy kaming mag-mature at hindi manatiling babe
sa pagkakilala sa iyo. At patuloy po, Panginoon, na makita ng bawat isa, kaya mong gamitin kami, Panginoon. Ano man ang kalagayan namin, kung magpapasakop po kami sa mga pagbabagong gagawin mo, at patuloy ka namin kikilalanin bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Salamat po aming Ama sa langit, magpapasakop kami sa mga authority na nilagay mo over us, sa aming pong gobyerno, sa aming barangay, at maging sa tahanan ng bawat isa, Panginoon, at ganun din po, spiritually, sino po yung grace carrier na nilagay mo sa amin, ay patuloy po, Panginoon, na makita mo, magpapasakop po namin. And thank you, Father God, sa iyo pong kabutihan at biyaya sa iglesia ito, sa pangalan ni Jesus. Amen. Corinthians 11:23-24. Sabi po ni Pablo, sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinigay ko naman sa inyo, na ang Panginoong Hesus ang gabi siya ipagkanulo ay dumampot ng tinapay at nang siya makapagpasalamat, ito ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito ay aking katawan na pinagputol-putol para sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Sa gayon ding paraan ay kinuha niya ang kopa. Pagkatapos, magkapunan na sinasabi, ang kopang ito siya ay bagong tipanan sa aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo'y iinom nito sa pag-alaala sa akin. Sapagkat sa tuwing kainin ninyo ang tinapay nito at inuman ang kopa, ipinahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa dumating siya. So yung pong blessed hope ng kanyang second coming. Every time ay naalala natin sa pagtanggap po ng simbolo ng kanyang katawan. Okay po, so sabay-sabay po natin kainin ang hostya. At inumin po ang simbolo. Father, we thank you, Lord, sa iyo pong kabutihan at biyaya. Palahay ko po, patuloy Panginoon, na makita po namin. At huwag po namin kalimutan, muli kang babalik, especially na nakikita na po namin sa panahon namin, ang simbolo o yung mga pangyayari na malapit ka lang bumalik. Thank you for that blessed hope, Panginoon. Hindi kami matatakot, kundi mananatili po kami, Panginoon, naaasa, Panginoon. Patuloy na sa iyong presensya kami mananatili at patuloy po, Panginoon, na pupurihin, sasambahin ka sa iyong pong harapan, sa trono na kung saan ay nanilang ka, sa pangalan ni Jesus. Thank you, Father God. Sa oras po ito, salamat, Panginoon, sa mga kaloob na patuloy po i-honor ka namin, Panginoon. You have given us the strength, the wisdom that we need upang magawa ang aming mga trabaho. And Lord, we honor you, Panginoon, sa pamamagitan ng pagkakaloob. Thank you, Father God, na ikaw po ang patuloy na magsusustain sa lahat ng aming pangangailangan. Salamat, Panginoon, pero the motive that we are giving this is to honor your holy name, for you have given us the strength, Panginoon. You have given us, Panginoon, the wisdom that we need sa bawat araw-araw na amin kong ginagawa. At patuloy, Panginoon, give us, Panginoon,
the way, Panginoon, you are teaching us, Panginoon, paano mamumultiply ang lahat ng aming tinatanggap, paano po makakapag-save para sa aming future, paano masusustain ang araw-araw na pangangailangan ng aming pamilya. And with this, Lord, we honor you and we bring our offering, Panginoon, as our seed, Panginoon, para po sa sustenance ang lahat ng pangangailangan namin every day. Hindi po kami matatakot, hindi kami mangangamba, Panginoon, at hindi namin iisipin ano yung present na kalagayan ng aming bansa, kung ano mang gera sa Middle East, Panginoon. Kundi alam po namin mangyayari ang lahat ng bagay na to, pero naandyan ka para patuloy, Panginoon, na isustain kami at patuloy na bigyan kami ng peace sa kabila ng mga kaguluhan na nangyayari sa amin. Thank you, Father God, for your faithfulness, for your love and mercy upon us. At patuloy po, Panginoon, hindi namin nalilimutang ibalik ang glory sa iyo. Bless each family, Panginoon. Salamat sa mga pagbabago, salamat sa pagkakaisa, salamat sa pagmamahal na ipagkakaloob ng bawat isa. Salamat sa pagtutulungan at patuloy po, Panginoon, na makita nila na ikaw ang naghahari sa buhay ng bawat isa sa kanila na nakakilala na sa iyo at magpupos ng mga pagbabagong kinakailangan upang patuloy pong makita nila na ikaw ang buhay na Diyos na aming pinaglilingkuran. Sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless you po.